Ang taong ito ay isang mahusay na Diyos ng medisina. Kahit anong malubhang sakit, kapag hinawakan ang pulso, alam niya agad ang kalagayan ng pasyente. Simple lang din ang kanyang paggamot. Gumagamit siya ng ilang karayom, ngunit mahigpit sa oras ng trabaho. Kahit saan man siya sa paggamot, kapag tumunog ang kampana, titigil siya. Ang kasanayan ni Heyoim ay umabot sa palasyo at inimbitahan siya ng emperador. Pagpasok sa palasyo, tiwala niyang inilabas ang mga karayom at sumilip. Alam niya ang sakit ng emperador at kung paano gamitin ang karayom. Ngunit nang lumapit sa ulo ng emperador, biglang nanginig ang kanyang kamay. Kaya naman inaresto si Heyoim ng emperador dahil hindi siya nakapaggamot. Para makatakas, wala siyang nagawa kundi tumakbo ng mabilis. Ngunit hinabol siya ng mga sundalo sa kanyang likuran. Hindi lang siya tinamaan ng pana sa dibdib, nahulog din siya sa tubig. Nang magkamalay si Heyoim, kakaiba, gumaling ang sugat sa dibdib at nagbago ang paligid. Nang matauhan, nakita niyang naging estatwa ang dating tirahan at nagtaka ang mga tao sa damit niya. Nalaman na naglakbay pala si Heyoim sa ibang panahon, napunta sa lugar na hindi niya kilala. Naglakad-lakad na lang si Heyoim sa mga kalye. Bigla may sumigaw na babae. Dahil nawalan ng malay ang kanyang kasintahan. Nakita ito ni Heyoim mula sa simula, kaya pinigilan niya ang kanyang gutom. Dahan-dahang gumapang siya papunta sa lalaki. Kinuha niya ang pulso ng taong ito. Nang makumpirma na may problema sa baga, inilabas ni Heyoim ang karayom para gamutin. Ngunit bigla, may babaeng humawak sa pulso ni Heyoim para pigilan siya. Ang babaeng humawak sa kamay niya ay si Yeonkyung, isa ring doktor. Matapos itulak si Heyoim palabas, agad niyang kinuha ang stethoscope at iba pang gamit medikal. Di inakala ni Heyoim na ganito ang paggamot at di rin niya inaasahan na may babaeng doktor dito. Nang aalis na si Yeonkyung, pinigilan siya ni Heyoim. Gusto niyang magtanong, pero tinuring siya ni Yeonkyung na bastos. Sinasamantala ang pagkalito ni Heyoim. Sinipa niya ito sa binti. Pagkatapos, naglakad si Heyoim ng pilay sa kalye. Dahil walang pupuntahan, wala siyang alam sa mga patakaran sa kalsada. Kaya nang malapit ng bumangga ang bus, di niya alam paano umiwas, muntik na siyang masagasaan. Si Yeonkyung sa kabilang daan ay nakakita nito at nawalan ng malay. Nang makita ni Heyoim na hinimatay siya, agad siyang tumakbo papunta rito. Nang mag-iiniksyon na siya, ang mga tao sa paligid ay nagbulungan ng may duda. Nag-alinlangan si Heyoim kaya hindi niya nagawa at dumating din ang ambulansya sa tamang oras. Nagpanggap siyang kapamilya at sumama kay Yeonkyung sa ospital. Dito, nakakita siya ng maraming bagay sa modernong mundo at gumawa ng mga katangahan. Kasabay nito, nagising din si Yeonchang. Lumabas siya dahil may pasyenteng hindi nakinig at tumakbo sa paligid. Ngayon, natagpuan na ang pasyente. Nagising na rin siya kaya bumalik na sa trabaho gaya ng dati. Kinabukasan, muling nakita ni Yeonchong si Heyoim. Tinanong niya kung mayaman ba ang mga doktor doon at kung pwedeng magtrabaho, pero inakala ni Yeonchong na baliw siya. Pagkabayad ng tanghalian ni Heyoim, umalis na si Yeonchong. Matagal nang hindi nakakaamoy ng kanin si Heyoim at nang kakain na siya, may nakita siyang batang babae sa harap. Wala siyang magawa. Mabait niyang ibinigay ang tanghalian, di alam na ito pala ang pasyente na hinahanap ni Yeonkyung. Nagkaroon ng myocardial infarction ang pasyenteng ito. Sa oras na iyon, hinahanap siya ni Yeonkyung sa lahat ng dako. Nakita ni Heyoim ang nag-aalalang mga mata ni Yeonkyung at may sasabihin sana. Ngunit tinawag niya ang gwardiya para paalisin ito. Kaya hindi na nakabalik si Heyoim sa ospital. Sa kasamaang palad, nakita niya ang batang babae kanina na nagpasalamat sa karneng ibinigay niya at hinayaang itulak ang wheelchair nito. Dahil dito, nakabalik siya sa ospital. At naging mas malapit sila sa isa't isa. Kinuha ng makulit na bata ang kanyang mga karayom at para mabawi ito, hinabol niya ang bata. Ngunit pagpasok sa bulwagan, nawala ng malay ang batang babae. Napilitan siyang gamitin ang karayom para iligtas ang bata. Sa oras na iyon, dumating din si Yeonkyung. Nang suriin ang pulso, nalaman niyang nailigtas ni Heyoim ang pasyente. Di inaasahan, hindi nagpasalamat si Yeonkyung, bagkus sinampal pa siya ng malakas. Lumabas na si Yeonkyung pala ang nag-akala na si Heyoim ang naglabas ng pasyente. Sa galit, tumawag si Yeonkyung ng pulis para ipadakip si Heyoim. Pagkaalis niya, nakita ni Yeonkyung ang CCTV at nalaman na si Heyoim nga ang nagligtas sa buhay ng dalaga. Pagdating sa presinto, maingat na tinanong ng mga pulis si Heyoim. Walang impormasyon tungkol sa kanya sa file at hindi ma-verify ang kanyang mga fingerprint. Kaya, ikinulong siya sa istasyon. Nakita ni Heyoim na may problema ang pulis, kaya nag-alok siya ng medikal na tulong. Pero nang maghahanda na siya para sa acupuncture, dumating si Yeonkyung. Pinalaya niya si Heyoim at pinakiusapang huwag mag-acupuncture sa iba dahil wala siyang lisensya. Bago umalis si Yeonkyung, tinulungan din niya si Heyoim na tahiin ang sugat nito. Nang makitang umaalis si Yeonkyung, si Heyoim ay nagpagala-gala mag-isa, pagod at inaantok. Sinunod niya ang kanyang damdamin para pumunta sa isang pamilya. Ang may-ari ng bahay na ito ay si Chunsun, matandang lalaking nakilala ni Heyoim sa himpilan ng pulis. Ngunit siya rin pala ang lolo ni Yeonkyung.
Nalaman ni Heo Im na dating ospital ito ni Haemin Saeho. Naging mausisa siya at nagtanong tungkol sa lahat ng bagay doon. Pero si Chun Sun ay tila hindi masyadong nagbigay pansin sa kanya. Ngunit mabait pa rin siyang pinayagan si Heo Im na magpalipas ng gabi. Kinabukasan, nalaman ni Heo Im na ang lugar ay isang maliit na klinika ng oriental na medisina at si Chun Sun ang may-ari nito. At ang natitirang isang lalaki at isang babae ay parehong empleyado rito. Tumingin si Heo Im sa walang lamang klinika at tinanong kung sapat ang kita nila dito. Subalit, siya'y itinaboy ng walang tugon. Bago umalis, may nakita siyang bisikleta ng bata sa gilid ng daan. Dahil sa pagkamausisa, sinubukan niyang sumakay dito. Di inaasahan, madulas pala ang daan kaya't bumangga siya sa kotse at muling dinala sa ospital. Nang dumating siya, ang lugar na ito ay ang ospital kung saan nagtatrabaho si Yeon Kyung. Inakala ng mga nurse na siya ang nobyo ni Yeon Kyung kaya tinawag nila ito. Nakita niya si Heo Im na medyo awkward kaya inilabas niya ito. Bago umalis, mabait pa rin siyang tumulong kay Heo Im na gamutin ang mga sugat nito. Pagkaalis ni Yeon Kyung, nakilala ni Heo Im si Little Hara na tatakas ulit habang nag-uusap sila. Natagpuan sila ni Yeon Kyung. Nagtago si Heo Im sa likod para hindi siya magalit. Bago umalis, sinabi niya kay Hara, "Hoy bata, alam mo ba ang pinakamahirap sa pagiging doktor? Yun ay kapag nawala mo ang taong gusto mong iligtas, kahit kaya mo silang iligtas." Siguro masyadong tapat ang mga salita ni Heo Im, kaya pumayag si Hara sa operasyon. Nang gabi, habang gumagala si Heo Im sa ospital, bigla siyang nakakita ng ambulansya. Sabi nila, grupo raw ito ng mga taong kababanggalang sa aksidente. Bigla niyang naalala si Yeon Kyung, kaya agad siyang tumakbo papasok ng ospital. Sa oras na yon, nawalan ng malay si Yeon Kyung nang makita ang taong na aksidente. Dali-daling binuhat ni Heo Im si Yeon Kyung, ngunit sa kasamaang palad, tinamaan siya ng matalim na bakal sa katawan ng pasyente na nakabitin lang sa isang buhok. Muli namang nawala ng malay si Heo Im. Nang magising sila, nasa isang gubat na sila ni Yeon Kyung. Tila bumalik sila sa panahon ng Joseon. Hindi pa man nakapaliwanag si Heo Im, biglang lumitaw ang isang tigre sa gubat. Para makatakas, hinila niya ang kamay ni Yeon Kyung at tumakbo hanggang makarating sa ligtas na lugar. Nalilito si Yeon Kyung at hindi makapaniwala na bumalik siya sa panahon ng Joseon. Matapos ang pagtatalo, nakalusot si Heo Im sa ospital ng Haemunseo. Nagpalit siya ng damit at nagnakaw ng pambabae para kay Yeon Kyung. Nooy nandidiri si Yeon Kyung dahil sa kakaiba niyang damit. Tiningnan niya ang paligid at lugar at nakumpirma na nasa panahon na nga siya ng Joseon. Sa sandaling iyon, may taong nakasakay sa kabayo na sumugod. Nang malapit ng masagasaan si Yeon Kyung, dumating si Heo Im, niyakap siya. Pinasuotan ng Amerikana at inilayo sa lugar. Nang mailayo na, unti-unting kumalma si Yeon Kyung. Tinanong niya si Heo Im kung bakit siya bumalik sa panahon ng Joseon. Nang magpapaliwanag na si Heo Im, bigla siyang may naalala. 2 beses siyang nakapaglakbay sa oras, tuwing malapit na siyang mamatay. Para bang siya'y walang kamatayan, basta't handa siyang mamatay, kaya niyang maglakbay panahon. Ngunit hindi niya ito masabi kay Yeon Kyung sa ngayon. Binigyan niya ito ng damit Joseon at sinabing isuot niya. Ngunit hindi marunong magtali ng busog si Yeon Kyung. Napilitan si Heo Im na tulungan siya. Ang pagiging malapit nila ay nagpapula sa mukha ni Heo Im dahil ang ninakaw niyang damit ay sa anak ng Maharlika. Kaya't natatakot ang mga tao sa kalye kapag nakikita sila. Nang makita ang mga batang kawawa, agad kumuha si Yeon Kyung ng candy sa bulsa para pakalmahin sila. Si Heo Im na nakatayo roon ay nagkaroon ng ibang pananaw tungkol kay Yeon Kyung. Ngunit sa panahong ito, si Heo Im ay isang taong hinahanap ng batas. Kaya't hindi siya lantarang kumilos at pumunta sa ospital ni Haeminsil, iniwan si Yeon Kyung sa isang sulok. Pagkatapos noon, natuklasan si Yeon Kyung. Ang taong ito ay ang pinakamalaking kaaway ni Heo Im. Tinanong niya si Yeon Kyung, ngunit binalikan siya nito ng tanong. Kaya napilitan siyang humingi ng tawad sa kanya. Ngunit nang umalis si Yeon Kyung, napansin niyang kakaiba ang sapatos nito. Dumating si Yeon Kyung sa pintuan at may nakitang nahimatay sa lupa. Agad niyang inilabas ang kanyang gamit, balak suriin ang taong iyon. Ngunit nang gagawin na niya ito, pinigilan siya ni Heo Im. Agad siyang lumapit para mag-acupuncture sa pasyente, ginamit ang paraan niya para iligtas ito. Parang nagsisilbing sirkus ang dalawa, pagkatapos ay nagpunta sila sa isang inn, si Heo. Sinabi ni Im na kailangan niyang bumalik sa ospital ni Haeminsil, kaya iniwan niya si Yeon Kyung doon. Ngunit hindi inaasahan, may ilang taong kaaway ni Heo Im. Sinabi nilang, mapagkunwari at mapagbalat kayo si Heo Im. Narinig ni Yeon Kyung ang mga mapanuyang salitang ito. Kaya't matapang siyang tumayo para ipagtanggol si Heo Im. Nagalit ang grupo at gustong kunin si Yeon Kyung. Ngunit agad siyang gumamit ng pepper spray. At nagtungo sa bahay ni Heo Im. Sa pagkakataong ito, dinala niya roon ang mga kaaway. Sinalakay nila ang bahay at ito'y sinunog. Ngunit ang bahay na ito ay taguan ng kayamanan ni Heo Im. Tumingin siya sa kayamanan, gustong sumugod sa apoy. Nakita rin ito ni Yeon Kyung na nasa tabi niya. Naalala niya ang sinabi ng iba. Mapagkunwari nga kaya si Heo Im habang malapit na silang mamatay sa apoy? Ngunit himala, nakabalik silang muli sa Seoul. Pagkabalik sa Korea, agad tumakbo si Yeon Kyung sa silid ng ospital. Hinihintay pa rin siya ni Hara para sa operasyon, ngunit naiwan si Heo Im. Nakita niya ang Oriental Medicine Hospital ni Shinhee at nagpa siyang muling ipaglaban ang kanyang karera. Pumunta siya sa reception at nagtanong kung paano maging doktor doon.
ngunit nakasalubong niya si Jae-ha, ang nagbigay ng bulaklak kay Yeon-kyung. Siya pala ang kabataang kasintahan ni Yeon-kyung at apo ng direktor ng ospital. Kakaiba ang tingin niya kay Heo-im at sinabing, kailangan muna ng resume. Tapos ang operasyon, tinawag si Yeon-kyung sa opisina ng direktor kasama si Direk Jo. Tinanong niya kung sino ang nag-acupuncture kay Hara noong araw na yon. Nadama ni Yeon-kyung ang masamang intensyon, kaya nagsinungaling siya. Ngunit paglabas niya, nabangga niya agad si Heo-im. Para ilayo siya sa mga taong iyon, hinila ni Yeon-kyung si Heo-im sa isang sulok. Nang umalis ang mga tao, agad niyang itinulak si Heo-im pabalik sa kanyang mundo. Sinabi niyang, ang mga sakim sa pera tulad niya ay hindi maaaring maging doktor. Pagkatapos ng usapan, naghiwalay na ang dalawa. Hindi na niya hinintay ang paliwanag ni Heo-im. Umalis si Yeon-kyung nang hindi lumilingon. Nawalan ng mapupuntahan si Heo-im. Wala siyang choice kundi bumalik kay Ji Chun-sun. Humingi siya ng tulong para sa bayad ng tiket pauwi. Magaling niyang sinabi na tiyak niyang babayaran ito. Si Ji Chun-sun ay nagtanong ng kanyang pangalan. Sa loob-loob niya, alam niyang siya ang sikat na doktor sa mga aklat. Kaya't pinanatili ni Ji Chun-sun si Heo-im. Nang gabing iyon, may nakitang lalaki si Yeon-kyung sa kama niya. Nang magdikit sila, sabay silang napasigaw. Nalaman ni Heo-im na lolo pala ito ni Yeon-kyung at bahay niya ito. Kinabukasan, sinulat ni Heo-im ang kanyang resume para mag-apply ng trabaho. Ngunit nasaksihan ito ni Chun-sun. Hindi niya pinayagang pumunta si Heo-im sa magulo at maruming lugar na iyon hanggat di pa nababayaran ang utang nito, kaya napilitan siyang manatili at maglinis o mag-alaga ng ilang matatanda. Doon niya nakilala ang isang lola na may demensya. Iniisip ng lola na si Heo-im ang anak niyang si Bong-tok, kaya iyon na ang tawag sa kanya. Determinado pa rin siyang makakuha ng trabaho, kaya nang di napapansin ay pumunta siya sa ospital. Sinundan niya sina Director Jo at Jae-ha sa banyo ng lalaki. Nang iabot na niya ang resume, nalaman agad ito ni Yeon-kyung. Nakatayo siya sa likod ng pinto ng banyo para makinig sa sinasabi ni Im. Ngunit di niya napigilan ang sarili at pumasok para hilahin palabas si Heo-im. Napunta sa kamay ng direktor ang resume ni Heo-im. Hinila siya palabas ni Yeon-kyung at nagsimulang magtanong. Hindi inaasahan, si Heo-im na karaniwang malumanay ay nagalit sa pagkakataong iyon. Alam mo ba ang halaga ng perang yon sa akin? Wala kang naiintindihan tungkol sa akin. Huwag husgahan ang buhay ng iba. Pagkatapos, bumalik si Heo-im sa ospital pero may nakitang lalaking nakahiga sa lupa. Gagamutin sana niya ng acupuncture pero pinigilan ni Yeon-kyung. Akala ng tauhan, baliw siya. Kaya gusto siyang hulihin. Sininyasan ni Yeon-kyung si Heo-im na tumakbo pero nakita ito ng direktor. Nakaligtas si Heo-im dahil kay Yeon-kyung pero natuklasan ni Jae-ha ang kinaroroonan niya. Tinawag niya si Heo-im, sinabing pabigat siya kay Yeon-kyung at umalis na. Umuwi si Heo-im pagkatapos ng usapang iyon. Wala siyang choice kundi bayaran ang utang ni Ji Chun-sun sa paggawa ng gawaing bahay. Pero si Heo-im, sanay sa paggamot, hindi masasanay sa boring na buhay na to. Nang siya'y nababagot, sinabi ni Chun-sun na kunin ang bag at sumama sa kanya. Nakarating sila sa sulok ng istasyon, puno ng mga palaboy. Kinuha ni Chun-sun ang tasa ng gamot, sinuri ng libre. Nakita si Heo-im na nag-aalinlangan. Sinabi niyang ipamahagi ang gamot sa kanila. Nang matapos at aalis na, may walang bahay na nawalan ng malay. Lumapit sila sa taong iyon. Sabi ni Chun-sun, hindi natunaw. Nang mag-iiniksyon, nakita ni Heo-im na nanginginig ang kamay niya. Ayaw niyang mamatay ang pasyente, kaya nag-alok na siya ang gumawa. Sa tulong niya, nagkamalay ang palaboy. Sa hiyawan ng tao, naramdaman ni Heo-im ang dating saya. Pag-uwi, binuksan ni Heo-im ang pinto at nakita si Yeon-kyung sa balkonahe. Akala niya dapat paalisin si Yeon-kyung sa ospital dahil sa kanya, pero sinabi ni Yeon-kyung na day off niya noon. Unti-unting nabuksan ang usapan nila at habang nagkukwentuhan, mas lalong sumaya sila. Pagkatapos noon, biglang pumasok si Jae-ha. Nang makita silang dalawa, labis siyang nagalit, pero nagkunwari pa ring walang pakialam. Nang gabing iyon, sobrang gutom nila, kaya sabay silang nag-late dinner. Bigla na alala ni Yeon-kyung ang sinabi ng psychiatrist dati. Tinanong niya si Heo-im kung nagkita na ba sila noon. Sumagot si Heo-im na hindi. Naisip din ni Yeon-kyung na nagkamali siya. Sinong mag-aakala na may bilanggong lalaki si Jo Seon, hawak ang litrato ng batang siya? Kinabukasan, pumunta sa Oriental Medicine Clinic ang matandang babae na nagkamaling kumuha ng bata. Naglabas siya ng New Wang pill at gusto raw niyang ibahagi ito kay Heo-im. Di inaasahan, ang pill na iyon ang naging dahilan ng pagluha ni Heo-im. Noong bata pa si Heo-im, luho ang New Wang. Malapit nang mamatay ang kanyang ina, dinala niya ang New Wang para gamutin siya, ngunit inakala ng lahat na ninakaw niya ito. Hindi lang kinuha ang New Wang, ininsulto pa siya. Dahil dito, namatay ang kanyang ina dahil hindi naagapan. Sa tingin niya kay Heo-im, naunawaan niya kung bakit mahilig ito sa pera. Pagkatapos ng pagsusuri, nagpunta sila sa supermarket. Pagkatapos mamili, plano nilang umuwi, ngunit may aksidente sa motorsiklo sa daan. Nawalan ng malay si Yeon-kyung dahil sa eksena. Dinala siya ni Heo-im sa ospital, ngunit hindi na nakabalik dahil sa nakaraang pangyayari. Habang sabik na naghihintay, dumating si Director Jo. Nang magising, wala na si Heo-im.
bigla na lang siyang nawala. Ilang araw pagkatapos, sa press conference ng Shinhee Oriental Medicine Hospital, muling nakita ni Yeon Kyung si Heo Im. Malinis ang ahit, nakasuit, mukhang maayos. Nagpakita siya bilang doktor ng ospital sa press conference. Si Heo Im sa kanyang unang araw ng trabaho. Ang pasyenteng gagamutin niya ay may sinusitis. Tiwala siyang nag-iniksyon sa pasyente at nakatulong na guminhawa ito. Nang masiyahan siya, biglang nagkaroon ng di mapigil na pagdurugo ng ilong ang pasyente. Unang beses nakaharap ni Heo Im ang ganitong sitwasyon kaya nagpanik siya. Dumating si Jae-ha, nalaman na uminom pala ng spiri ng pasyente, sanhi ng pagdurugo. Dumating ang gabi, mabigat ang kanyang damdamin. Pumunta si Heo Im sa kwarto ni Hara. Nakitang gumagaling na ang bata, gumaan din ang kanyang loob. Paglabas ng kwarto, nakasalubong niya si Yeon Kyung. Lumambot ang kanilang relasyon dahil sa pagkikitang ito. Ngunit paglabas, nakita niya si Jae-ha, na susundo kay Yeon Kyung. Sa harap ni Yeon Kyung, pinahiwatig niyang kulang si Heo Im. Sinabi niya kay Yeon Kyung na sumakay sa kotse at kailangan niyang kausapin si Heo Im ng pribado. Sa oras na iyon, nawalan na ng pasensya si Heo Im at direktang nagtanong, "Ano ba ang inaalala mo? Ang pasyente ba o ang posisyon mo ang iyong inaalala?" Pero hindi pinansin ni Jae-ha ang sinabi ni Heo Im. Dahil sa usapang iyon, kinabukasan ay sadyang naghiganti si Jae-ha. Hindi siya nag-assign ng kahit anong pasyente kay Heo Im. Di inaasahan, nang mapansin ni Heo Im na wala siyang pasyente, lumabas siya ng klinika. Sinuri niya ang mga tao sa mukha at sinamantala ang pagkakataon para mamigay ng business card. Talagang gumana ang diskarteng ito. Maraming tao ang pumila para magpatingin kay Heo Im. Nang tanghali na, pumunta si Yeon Jung sa kantin para kumain. Doon niya nakasalubong si Heo Im nang hindi sinasadya. Pagkaupo pa lang, tinanong agad siya ni Heo Im tungkol kay Spirin. Isa-isang sinagot ni Yeon Jung ang mga tanong. Naramdaman ni Heo Im na may pag-asa na siyang makaligtas. Hanggat may problema siya sa modernong gamot, tatanungin niya si Yeon Kyung. Ganun lang talaga. Maya-maya, mabilis na umunlad ang kaalaman ni Heo Im sa modernong medisina at natural na dumating ang pagkakataon. Isang araw, biglang nanginig ang isang tagapayo at hindi makapagsalita. Inimbitahan ng direktor sina Jae-ha at Heo Im para gamutin siya. Matapos suriin ni Jae-ha, gusto niyang gawin ang acupuncture sa tagapayo, pero hindi niya inasahan na walang epekto ang kanyang paraan ng acupuncture. Nakita ni Heo Im sa tabi niya ang pagkakamali. Gusto niyang subukan at ang kanyang pagtatangka ay nagligtas sa tagapayo. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang prinsipyo gamit ang modernong medisina na ikinahiya ni Jae-ha. Inanyayahan ni Director Joe si Im na magtrabaho at tila may plano. Agad niyang hinanap si Heo Im. Sinabi niyang umalis agad sa trabaho dahil maaaring mapanganib. "Galit ka pa rin sa akin, no?" sabi niya. Habang sila'y nagtatalo, isang grupo ng gangster ang lumitaw para protektahan si Yeon Kyung. Gumamit siya ng acupressure para patumbahin ang mga taong ito. Ngunit hindi siya nakapaghanda ng sapat, kaya't si Heo Im ay natamaan pa rin sa ulo. Nang mawalan siya ng malay, para bang umiikot ang mundo. Paggising nila, natagpuan nilang lumilipad pabalik sa Joseon. Pagdating doon, nakasalubong sila ng isang grupo ng sundalo. Mabuti na lang may pepper spray sa bulsa ni Yeon Kyung. Ginamit nila ito para makatakas. Samantala, itinago ni Heo Im si Yeon Kyung sa kwarto. Sabi nga nila, ang pinakadelikadong lugar ang pinakaligtas. Ngunit dahil sa kanilang kapansin-pansin na kilos, nahuli pa rin sila ni Eugeno. Dinala niya si Heo Im sa kulungan at si Yeon Kyung sa kanyang lugar. Sa kulungan, nakilala ni Heo Im si Dr. Heo Jun na nagrekomenda sa kanya noon sa emperador. Nagkatinginan silang dalawa. Sinabi ni Heo Jun na si Heo Im ay isang walang kwentang manggagamot. Sabi ni Heo Im, pagkakamali ang pagsilang niya sa dinastiyang ito. Pero sabi ni Heo Jun, "Ano nga ba ang nakukuha mo sa mundong ito? Ano man ang iyong katayuan?" Ang mga salitang ito'y nakapukaw kay Heo. Napagtanto ni Im na alam din pala ni Heo Jun ang tungkol sa dalawang mundo. Sa pagtingin sa gulat na mukha ni Heo Im, si Dr. Heo Jun ay nagpaliwanag na ang maling pananaw ay naglilihis sa kanya sa tamang landas ng pagiging mahusay na manggagamot. Sa sandaling iyon, may mandarin na dumating para sabihing maaari nang palayain si Heo Jun. Bago umalis, nagdagdag pa siya ng payo kay Heo Im. Kawawa ang doktor na hindi alam ang sariling halaga. Samantala, nakaalpas si Jung Kyung gamit ang kanyang kagandahan. Kailangan niyang iligtas si Heo Im. Pagdating niya sa pintuan, may nakita siyang matandang lalaki. Iyon pala si Dr. Heo Jun. Inilabas ni Heo Jun ang bag na naiwan ni Jung Kyung, sinabing matamis ang candy at matagal na niyang hindi natitikman ulit. Nagulat si Jung Kyung sa kanyang sagot. Mukhang alam na ni Heo Jun ang sasabihin niya, kaya't sinabing magkikita raw sila ulit sa hinaharap. Sinabi niya kay Jung Kyung na si Heo Im ay lubhang nasaktan kaya naging ganoon at tanging si Jung Kyung ang makapagbabago sa kanya. Si Heo Im sa bilangguan ay iniisip ang mga salita ni Heo Jun. Naalala niya ang mga nakaraang taon. Dahil sa kanyang abang pinagmulan, kaunti lang ang pagkakataong dumating sa kanya kaya't nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Nang panahong iyon, may nagligtas sa kanya. Ngunit siya rin ang nagsunog ng kanyang bahay. Ang taong ito ay may kapatid na hangal na ngayon ay binugbog hanggang mamatay. Kaya't ang taong ito ay napilitang humingi ng tulong kay Heo Im. Naalala ni Heo Im ang tungkulin niya bilang doktor, kaya't agad niyang sinuri ang pasyente.
Nakatakas si Jung Kyung at nakilala rin ang katulong ni Heo Im. Sinabi ni Maegi kay Jung Kyung, dati, si Heo Im ay isang napakabuting tao. Madalas siyang pumunta sa silid ng mga manggagawa para suriin sila at tinatanggihan ang mga maharlika. Minsan, habang sinusuri ni Heo Im ang isang katulong, nahuli sila ng amo. Para maghigante, pinahirapan ng amo si Hiom ng todo, halos ikamatay niya. Ang katulong na iniligtas ni Hiom ay binugbog din ng amo hanggang mamatay. Gusto ng anak na babae ng katulong maghigante, pero pinigilan ni Hiom. Puno siya ng sugat. Ang babae ay si Maji pala. Samantala, ginagamot ni Hyom ang kapatid ng lalaking yon. Bigla, pumasok ang kanilang amo. Pinagalitan niya si Hyom bilang mababang uri at pinuna ang kanyang kaunting kakayahan. Hinila niya ang kapatid na niligtas ni Hyoin at pinugbog ng todo. Desperadong tinawag ng kapatid ang pangalan ng kuya bago namatay. Si Yeoncheon ay nasa labas. Si Hyoin ay nakaluhod, walang magawa kundi manood. Ang tunog ng pamalo ay halong iyak ng batang kapatid. Nang pakawalan, gumapang siya papunta sa kanyang kuya. Sa panahong ito, kailangan niyang magmakaawa, umamin na duwag siya, at umasa na ililigtas sila ng mga maharlika. Nang tingnan si Hyoin, hindi na siya mukhang dating palabiro. Nakita ang kanyang pagmamadali, iniligtas sila ng maharlika at ikinulong sa silid-imbakan ng panggatong. Lihim silang iniligtas ni Yeoncheon ng gabing iyon. Nang mailibing ang hangal na kapatid, hinawakan ni Hyoin si Yeoncheon, sinabihan ang isa na alisin siya. Pagkagising, talagang nakabalik sila sa Korea. Ngunit matapos ang paglalakbay sa panahon, naging napakaginaw ng ugali ni Hyoin. Tumayo siya at sinabihan si Yeoncheon na ingatan ang sarili. Pagkatapos mag-usap, umalis siya nang hindi lumilingon. Walang diwa si Hyoin na naglakad sa daan. Di sinasadya, nakasalubong niya ang dating pulubi sa istasyon. Nagmakaawa ito, nagamutin ang sugat ng ibang pulubi, di alam bakit siya humihingi. Nagmadaling umalis si Hyoin, parang may naalala siya. Pagkaalis, hinubad ang damit, kinuha ang karayom, tumakbo sa tulay, at itinapon ito sa tubig. Matapos ito, tila naunawaan ni Hyoin na kahit anong mundo, may pagkakahati-hati ng uri. Sa mundong ito, nais niyang magbago, nakikipaglaban pa rin para sa kapangyarihan at yaman. Nang magpasya, naging walang awa siya. Kinabukasan, malamig din ang bati ni Hyun kay Yeoncheon. Umiwas siya at iniwan si Director Joe na nagdala sa kanya sa mayamang pamilya. Ipinakita ang profesionalismo, nakuha ni Hyun ang tiwala ng pamilya. Dinala siya sa silid para suriin. Pagbukas ng pinto, nakita ni Hyoin ang binatilyong nakakulong sa kama. Napansin niya agad ang masamang kalagayang psikolohikal ng bata. Sa pagsaway ng mayaman, nalaman niyang naging adik ang anak sa ibang bansa. Dahil dito, ginamot siya ni Hyoin gamit ang acupuncture. Unti-unti, hindi na siya tila masyadong mahina. Lubos na natuwa si Hyun Park sa kanya. Ngunit nang aalis na siya, hinawakan ng bata ang kanyang kamay. Nagmakaawa siya kay Hyoin, napakawalan siya, ngunit hindi ito pumayag. Habang dumadami ang pasyente, lumaki ang pera at resources ni Hyoin. Sa pamumuno ni Director Joe, mayayaman na lang ang kanyang tinatanggap. Ngunit kahit marami na siyang pag-aari, hindi pa rin siya masaya. Isang araw, may matandang babae sa ospital na akalay anak niya si Hyoin. Paulit-ulit niyang sinasabing kailangan niyang makita ito. Nang makita siya, nabahala si Hyoin. Sabi niya, kung bigla siyang hinahanap, magiging awkward daw ito. Pagkatapos makipag-usap, malamig siyang umalis. Pumunta siya sa bahay ng batang adik. Noong huli, sinaksak siya nito ng ballpen nang hindi niya napansin. Pagkatapos, sinamantala nito ang pagkakataon para tumakas. Ngunit matapos tumakbo, nawalan ito ng malay dahil sa pisikal na dahilan. Dinala siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Yeonkyung. Hindi ininda ni Hyoin ang sugat, sinundan niya ito sa ospital. Tumingin si Yeonkyung at gustong magtanong. Ngunit hindi siya pinansin ni Hyun Park. Sa sandaling iyon, tinawag ni Director Joe si Hyoin. Narinig ni Yeonkyung ang kanilang usapan. Pagkaalis ni Director Joe, pinigil niya si Hyoin. Nagtalo sila sandali. Umalis si Hyoin. Kinagabihan, pumunta siya sa daan, malapit kay bahay ni Chunsan. Nakita niya ang matandang babaeng sinuri niya. Sinabi nito na nawalan ng malay ang matanda dahil gusto siyang bigyan ng cookie. Nang marinig ito ni Hyoin, agad siyang tumakbo sa lugar kung saan nawalan ng malay ang matanda. Malapit na sana siyang gamutin ito. Ngunit naalala niyang naitapon na pala niya ang bag ng mga karayom. Walang gamit si Hyoin, nakinig sa pahinang tibok ng puso, at naalala ang pagpanaw ng kanyang ina. Napasigaw siya at umiyak. Mabuti na lang, bigla namang dumating si Yeonkyung. Agad siyang naglabas ng gamot para iligtas ito. Sa wakas, unti-unting dumilat ang matandang babae. At sabay nilang dinala ito sa ospital. Nagtago si Hyoin sa sulok, hindi kayang harapin siya. Nang matagpuan, sinabi ni Yeonkyung na okay ang matanda. Noon, nagsorry si Hyun Park sa nangyari kagabi. Kinabukasan, mas nagkasundo sina Hyoin at Yeonkyung. Tanghali, habang hinahanap si Yeonkyung, nakasalubong niya si Jaeha. Inimbitahan niya si Hyoin sa isang party. Hindi alam ni Hyoin ang binabalak ni Jaeha. Pero pumayag pa rin siya. Bago ang takdang oras, pinuntahan niya si Hara. Habang nag-uusap, humingi ng regalo ang batang babae. At pumayag si Hyoin. Pumunta sila sa tindahan ng alahas. Pumili siya ng pulseras na may pusong disenyo. Sinabi niyang simbolo rin ng pag-ibig ang puso. Pagkakuha ng regalo, ibinalik niya ito sa kanya. Sinabihan siyang ibigay ito kay Yeonkyung.
Matagal na palang napansin ni Hara ang pagkakaiba nila. Inilagay niya ang regalo sa kamay ni Hyo-in at tumakbo. Tiningnan ni Hyo-in ang bata at gustong sabihin na huwag masyadong magpagod. Hindi niya alam na ito na pala ang huling pagkakataong makikita si Hara. Nang gabing iyon, dumalo si Hyo-in sa party. Sinadya ni Jae-ha na gumawa ng peking pagkakakilanlan para kay Hyo-in at para pahirapan siya. Habang nalilito si Hyo-in, pumasok ang direktor. Tinulungan niya si Hyo-in at pinagbawalan si Jae-ha na manggulo hanggang susunod na buwan. Noon, nakatanggap si Yeon-kyung ng tawag para sa emergency na operasyon. Muling nawalan ng malay si Hara sa sobrang pagod. Nakita ni Yeon-kyung ang maputlang mukha ng bata at agad na sinimulan ang operasyon. Nabalitaan din ito ni Hyo-in at naghintay sa labas. Ngunit ngayon, hindi na nailigtas ni Yeon-kyung ang bata. Nakita ang puso'y tumigil, lumabas si Yeon-jung na naguguluhan. Labis din ang lungkot ni Hyo-in. Patuloy ang pagpatak ng luha. Umiyak din si Yeon-jung sa pag-uwi. Hindi alam ng lolo niya kung paano siya aaliwin. Nalungkot si Yeon-jung, gusto niyang lumabas para huminga. Pero natagpuan niya si Hyo-in na sumusunod sa kanya. Dumating din si Jae-ha para kunin si Yeon-jung. Sa biyahe, naalala ni Yeon-jung ang kanyang kabataan. Naghihintay ang kanyang ama sa daan. Ngunit dahil sa bilis, nahulog ang manika. Gusto ng ama kunin ang laruan para sa anak. Pero sa kasamaang palad, nabangga siya ng truck. Nakahiga siya sa isang polusyon ng dugo. Ang multo sa isip ay hindi na pinahinga si Yeon-kyung. Dali-dali siyang bumaba ng kotse. Naglakad si Yeon-jung habang yakap ang dibdib. Hindi niya nakita ang paparating na malaking truck. Nang makitang malapit matamaan si Yeon-jung, niyakap siya ni M at naglakbay sila pabalik sa panahon ni Joseon. Matapos aliwin si Yeon-kyung, kumuha ng tubig si Hyo-in. Doon niya natuklasan na bumalik ang supot ng karayom. Habang nag-iisa si Yeon-jung, nakita niya dalawang bata. Ibinahagi nila ang pagkain sa kanya. Nang makita si Hyo-in, nagtago sila sa sulok, tinitingnan ang cute na kilos ng dalawang bata. Sa wakas, ngumiti si Yeon-kyung. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang nagkaroon ng ingay sa nayon. Sila ang mga mananakop na owa. Mula sa malayo, agad na sinagip ni Hyo-in ang dalawang bata. Dinala niya sila sa gubat. Ngunit natuklasan pa rin sila ng mga hapon. Nagmadali silang palibuti ng apat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang general. Siya ang dating nagligtas kina Hyo-in at Yeon-kyung. Pinaalis niya si Hyo-in at dinala sina Yeon-kyung at mga bata sa ibang lugar. Dinala niya si Hyo-in sa silid, hiniling na gamutin siya. Kung hindi, mapupunta sina Yeon-kyung at mga bata sa kaharian ng mga gutom na multo. Wala nang nagawa si Hyom kundi gamutin ang nakahiga. Pagkatapos, tinupad nila ang pangakong palayain sila. Pauwi, tinamaan ng palaso ang bata. Pinuhat ni Hyo-in siya para maghanap ng lugar na gagamutin. May lumitaw na ilang monghe. Hindi pa nakakita ng ganitong sugat si Hyo-in, kaya hinayaan niya si Yeon-kyung na gawin ito. Ngunit nang makita ni Yeon-kyung ang sugat, naalala niya ang batang si Hara. Sinabi ni Hyo-in na gawin ang makakaya bilang doktor. Dahil sa paghikayat, inoperahan ni Yeon-kyung ang bata. Matapos ang ilang araw ng pagpapagaling, iuuwi na sana nila ang dalawang bata. Ngunit pagdating sa baryo, nalaman nilang pinatay ang mga tao roon. Nakahiga ang mga bangkay ng walang buhay. Nakita nila ito, kaya nanatili sila para gamutin ang lahat. Habang nag-uusap, biglang naalala ni Yeon-kyung ang aksidente noon. Naligtas siya ng isang tao, at iyon pala ay si Dr. Hyo-jun. Agad siyang nagpasyang puntahan ito para malutas ang misteryo. Pumunta sila sa tirahan ni Hyo-jun, ngunit wala siya roon. Pero maganda't nakilala nila si Maggie, ngunit hindi sila masaya ng ilang sandali. Pinalibutan sila ng isang grupo ng tao. Dumating para hulihin si Hyo-in, di kasali si Maggie. Kaya sinabi niyang tumakbo muna ito. Sa panlalait ni Sim Yong-hun, nagalit at napukaw si Hyo-in. Inutusan niyang saktan si Hyo-in, may biglang kumuha kay Yeon-kyung palayo. Si Jin-ho, nakatayo sa sulok at nagmamasid. Iniligtas niya si Yeon-kyung. Bigla, may espadang tumagos sa likod ni Hyo-in. Pinigil si Yeon-kyung, di siya makatulong. Pagkagising, nalamang siya lang ang nakabalik sa Korea. At wala si Yeon-kyung sa tabi niya. Dali-dali siyang tumayo, gustong bumalik sa Joseon. At muli nawalan ng malay si Hyo-in. Dinala siya ng mga tao sa ospital. Gising, unang hiningi ni Hyo-in ay magpakamatay. Gusto niyang kunin ang kutsilyo sa doktor. Pero akala ng doktor, siya'y baliw. Kaya binigyan niya ito ng pampahimbing para makatulog. Nang mga oras na iyon, dumating din si Jae-ha sa ospital. Nakita niya si Hyo-in sa kama, pero wala si Yeon-kyung. Nagmadali si Jae-ha at malakas na tinanong si Hyo-in. Gusto niyang bumalik sa Joseon kahit nakatali siya. Kaya hiniling niya kay Jae-ha na kalagan siya. Nakitang tapat si Hyo-in, kaya kinalag siya ni Jae-ha. Kumuha si Hyo-in ng karayom at sinaksak si Jae-ha. Kaya muli siyang nakabalik sa panahon ng Joseon. Pero pagdating doon, wala na si Yeon-kyung. May bakas pa ng dugo sa lupa. Sa kabilang dako, nagising na rin si Yeon-kyung. Ang nagligtas sa kanya ay si Dr. Hyo-jun. Alam ni Hyo-jun na naalala na ni Yeon-kyung ang lahat. Sa unang araw ng pagdating niya, nakita niya ang aksidente ng ama ni Yeon-kyung.
kaya't binalikan niya ito para alagaan. Ngunit dahil masakit ang alaala, piniling kalimutan ito ni Yeon-kyung. Maya-maya, ipinadala ni Hyo-jun si Hyo-in para salubungin si Yeon-kyung. Mahigpit silang nagyakapan matapos ang maraming pangyayari. Hindi nagtagal, nagpaalam sila kay Dr. Hyo-jun para bumalik sa Korea. Bagong dating si Hyo-in sa Korea at dinala si Yeon-kyung sa ospital. Lagi siyang nasa tabi nito kahit habang ginagamot ang sugat. Nag-aalala siya sa kamay ng doktor at tahe, parang siya ang ginagamot. Pagkatapos gamutin, patuloy na inaalagaan ni Hyo-in si Yeon-kyung. Natulog sila sa iisang kama, nakita pa ng mga kasamahan sa pag-check. Umunlad din ang kanilang relasyon sa panahong iyon. Nanatili si Yeon-jun sa ospital. Pagkatapos ng matamis na sandali, medyo matamlay si Yeon-jun. Kaya sinabi niya ritong umuwi at magpalit ng damit. Dumaan si Hyo-in para makipagkita kay Director Jo. Mukhang alam din ng direktor ang tungkol kay Dr. Hyo-jun. Pero kahit anong tanong ni Hyo-in, ayaw niyang sumagot ng tapat. Gabi na, pumunta si Hyo-in sa ospital para alagaan si Yeon-kyung. Habang nag-uusap, ipinakita ni Hyo-in ang mga acupuncture points sa katawan. Nang ipakita niya ang punto sa mukha, tila may inaasahan silang dalawa. Talagang hinalikan ni Hyo-in si Yeon-kyung sa mga labi, at hindi tumanggi si Yeon-kyung. Ginamit nila ito para ipahayag ang kanilang damdamin sa isa't isa. Bumalik sa trabaho sina Yeon-kyung at Hyo-in kinabukasan. Isinama ni Director Jo si Hyo-in sa bahay ng isang mayamang tao. Sinadya ni Hyo-in na magdulot ng gulo sa pagsusuri, hindi tugma sa sinabi ni Jo. Ginawa niya to para magalit sila at makatakas sa kontrol ni Director Jo. Umalis si Hyo-in sa Shinhee Hospital at bumalik sa anak ng Lolo Chun. Gusto niyang maging tunay na doktor doon. Nakita rin ni Jung-kyung na bumalik si Hyo-in. Alam niya na balang araw, babalik si Hyo-in sa mundo niya. Ngunit sa kabila nito, masaya pa rin siya. Bukod sa pag-ibig, mas responsable na si Hyo-in sa klinika. Aktibo siyang tumutulong at masigasig na nag-e-eksamen ng matatanda. Napagpasiyahan na rin ni Yeon-kyung ang kanyang damdamin. Nang makipaghiwalay si Jae-ha, pinili niyang sundin ang puso. Ngunit pag-uwi, hindi niya nakita si Hyo-in. Nag-alala siya, baka bigla na lang mawala si Hyo-in. Mabutit nakita niya si Hyo-in na nagpapakain ng aso sa likuran. Napagtanto ni Yeon-kyung na mas mahal niya si Hyo-in. Nang oras ding iyon, lumingon si Hyo-in at nakita siya. Sa sobrang tuwa, natisod siya at bumagsak. Agad niyang pinagalitan ang kanyang kasintahan. Baliw ka ba? Mag-ingat ka naman. Sa pagtingin sa emosyonal na mukha ni Yeon-kyung, alam ni Hyo-in ang inaalala niya. Mahigpit niyang niyakap si Yeon-kyung at sinabing hindi niya ito pababayaan kailanman. Kahit aksidenteng maglakbay oras, gagawin niya ang lahat para makabalik agad. Gumaan ang loob ni Yeon-kyung sa pangakong ito at lalo siyang yumakap ng mahigpit. Nagkataon, bakasyon ni Yeon-kyung, kaya masaya silang magkasama sa klinika. Samantala, hindi naman mapalagay si Director Jo. Dahil kay Hyo-in, ang pamilyang sinira niya noon ay tumulong sa kalaban niyang maging direktor. Labis itong ikinagalit ni Director Jo. Tila may binabalak siyang gawin kay Hyo-in. Isang araw, balak ni Hyo-in na dalhin si Yeon-kyung sa medical check-up. Ngunit paglabas ng pinto, nakasalubong nila si Jae-ha. Kakaiba, hindi nagalit si Jae-ha nang makita silang magkahawak kamay. Sa halip, gusto niyang sumama sa kanila sa istasyon para makita ang sitwasyon. Tila pamilyar si Hyo-in sa lahat ng hakbang. Tinulungan niya ang mga pulubi na gamutin ang sakit. Medyo humanga si Jae-ha sa paggamot ni Hyo-in. Dahil alam na niya noon ang tunay na pagkatao ni Hyo-in. Pagkatapos suriin ang pulubi, nag-date sina Hyo-in at Yeon-kyung. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Kahapon, dumating ang dalawang pulubi sa klinika ng maayos ang pananamit. Sinabi nilang masama ang kanilang pakiramdam. Ngunit nang suriin sila, may kakaiba. Maya-maya, umalis na sila. Pero pagdating sa pinto, nawalan ng malay ang isa. Noon din dumating ang ambulansya at pulis. Itinuro ng isang pulubi si Ji Chon-son, sinasabing dahil sa acupuncture niya, hinimatay ang pasyente. Kaya dinala nila si Ji Chon-son sa himpilan ng pulisya. Sinabi ng pulis kay Hyo-in na baka makulong si Ji Chon-son. Kinailangan ni Hyo-in humingi ng tulong sa pulis. Ngunit sinabi niya, 20 taon na ang nakalipas. Si Ji Chon-son ay nagkamali sa paggamot, kaya mahirap hindi siya paghinalaang muli. Kasabay nito, si Yeon-kyung ang nag-opera sa pulubi. Nadama niya na may kakaiba. Talagang may mali nga. Pagka-opera, nakita ni Yeon-kyung ang spirin sa bag ng pasyente. Nang mga oras na iyon, dumating ang pulisya para mag-imbestiga. Sinabi ni Yeon-kyung sa pulisya ang alam niya. Dinala rin ni Hyo-in ang mga pulis sa ospital. Iginiit ng pulubi na si Chansung na wala siyang alam. Biktima lang daw siya. Narinig iyon ng mga pulis at inakala nilang si Ji Chun-sun ang pumatay sa pasyente. Naalala ni Hyo-in nang sinabi ni Chansung na kailangan niyang hayaan si Ji Chun-sun na mag-acupuncture sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Director Jo bago umalis. Pagkatapos maiugnay ang mga pahiwatig, may naintindihan si Hyo-in. Pumunta siya sa silid ni Director Jo. Pinantaan siya ni Director Jo na kung aalis siya, si Ji Chun-sun ay makukulong habang buhay at hindi siya magiging ligtas. Pero sinabi ni Hyo-in sa matandang Soro na kaya niyang lutasin to. Nagmaneho rin si Director Jo papuntang presinto at kinausap si Ji Chun-sun. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa tungkol sa isang bagay. Pero narinig ni Jae-ha ang usapang ito nang hindi sinasadya. Anong nangyari sa kanila 20 taon na ang nakalipas
Para patunayan ang kawalang sala ni Ji Chun-sun, ipinakita mismo ni Hyo-in sa mga pulis ang ebidensya. Hindi tatagos sa puso ang karayom. Sa oras na yon, napalaya na si Ji Chun-sun dahil iniimbestigahan pa lang siya. Iniuwi ni Hyo-in si Ji Chun-sun, nakatitig sa kanya. Naalala ni Hyo-in ang hiling ni Director Jo noong gabing iyon. Nagpasya siyang pumunta ulit sa ospital para sa kanya. Dati, sinundan ni Hyo-in ang direktor papunta sa bahay. May tao roon na hindi gumagaling kahit anong gamot ang ibigay. Napansin ni Hyo-in na may nervous breakdown pala ang tao. Nagsimula siyang magbigay ng lunas, pero nang mag-iniksyon na, bigla na lang nanginig ang kanyang mga kamay nang hindi niya alam. Naalala niya ang sinabi noon ng doktor na si Hyo-jun. Kapag nagtutrok siya ng karayom, kung may masamang balak, manginginig ang kanyang mga kamay. Walang umaasang si Ji Chun-sun ay bibisita sa ospital para makita si Chun-sun. Nagdala rin siya ng pagkain, umaasang mabilis gumaling si Chun-sun para makabalik sa mga anak. Natuklasan na rin ni Jae-ha ang kahinaan ni Director Jo. Malapit nang matapos ang laro niya, sabi ni Ji Chun-sun kay Hyo-in, para mailigtas ang sarili 20 taon na ang nakalipas. Si Dr. Hyo-jun ay nagtrabaho kay Director Jo, kaya ayaw niyang gawin din ito ni Hyo-in. Ginawa lang ni Hyo-in ang tungkulin ng isang doktor. Kinabukasan, pumunta si Ji Chun-sun sa himpilan ng pulisya. Inamin ni Chun-sun ang katotohanan dahil sa kanyang pagkakasala. Pinalaya rin si Ji Chun-sun pagkatapos ng pangyayari. Dito napagtanto ni Hyo-in ang tunay na tungkulin ng isang doktor. Naalala niya noon sa Hanyang Palace, hindi niya nailigtas ang batang babae, kaya labis siyang nagsisi. Ngunit sinabi ni Yeon-kyung na buhay pa ang dalaga, kaya tuwang-tuwa si Hyo-in. Para tumupad sa lumang pangako, nagpasya siyang bumalik muli sa Joseon. Bumalik si Hyo-in sa Joseon, pero kakaiba, napakahimik ng paligid. Bigla niyang naalala ang sinabi ng mga sundalong OS na magpapadala sila ng tropa sa Hanyang sa lalong madaling panahon. Mukhang sinakop na ng mga piratang Hapon ang lugar na ito. Nasa Korea si Ji Chun-sun, bigla siyang nawalan ng malay. Nalaman ni Yeon-kyung na malubha pala ang karamdaman niya. Tumawag siya ng ambulansya para sa lolo at inihanda ang operasyon. Nilampasan ni Hyo-in ang mga kaaway patungo kay Hyo-jun. Nakita niya ang bag ni Yeon-kyung sa loob ng bahay. May sulat para sa kanya sa loob nito. Sinunod niya ang mga tagubilin sa sulat patungo sa maliit na bahay. Buhay pa sina Maggie at Hyo-jun. Alam na alam ni Hyo-jun ang balak gawin ni Hyo-in. Lumapit siya sa batang babae at pinagaling ang sugat nito. Nang damhin niya ang pulso, nalaman niyang may sakit sa puso ang bata habang kinakausap si Dr. Hyo-jun tungkol sa lunas. Bigla, may grupo ng piratang Hapon na lumitaw sa labas ng bakuran. Samantala, si Ji Chun-sun sa South Korea ay tumanggi sa operasyon. Akala niya ay namatay ng maaga ang anak at manugang, kaya nahihiya siyang magpa-opera. Si Hyo-in naman ay napaligiran ng mga kaaway ng OWA. Balak nilang patayin ang lahat ng tao sa bahay ni Hyo-in. Sa gitna ng panganib, isang grupo ng mga taga-nayon ang dumating para harangin ang mga kaaway. Paglingon, nakita niya ang dating kapatid ng taong malas. Sinabi niya kay Hyo-in na naging sundalo siya para sa katarungan. Nais din niyang magligtas ng buhay, gaya ng ginagawa ni Hyo-in. Tiningnan siya ni Hyo-in at bigla siyang napagtanto. Hindi niya napansin na nabago niya ang buhay ng maraming tao. Matapos balikan ang lumang kwento, nagpaalam na silang dalawa. Sinabi ni Hyo-in sa batang babae na kung gusto niyang gumaling, kailangan nilang magtulungan. Marahang tumango ang batang babae. Nawala ang bigat sa puso niya. Tumaas ang tsansa ng paggaling. At napapayag ni Yeon-kyung ang lolo na magpa-opera. Tila maayos ang lahat. 20 taon na ang nakalipas, nabunyag na nagsuhol si Director Jo para palsipikahin ang ebidensya ng insidenteng medikal. Walang pakialam sa kanya ang mga burokrata at negosyanteng tinulungan niya. At walang nakakaalam kung gaano katagal ito. Isang umaga, narinig ni Yeon-kyung ang ingay sa kusina bago pumasok. Nang tumingala siya, nakita niya si Hyo-in na pinananabikan niya araw-gabi. "Hello Yeon-kyung, sabi ko maghintay ka pero wala kang pasensya." Alam din ni Hyo-in ang tungkol sa lolo, kaya dinalaw niya ito. Pagkatapos bumisita, balak nilang mag-usap, pero tinawag si Yeon-kyung sa emergency. Mabilis na sumunod si Hyo-in sa kanya. Sa gitna ng gusot, nagtama ang kanilang mga mata. Alam niya na kapag nakikitang abala siya, gusto rin niyang magpagamot. Ayaw ni Yeon-kyung na mawala ang pangarap ni Hyo-in dahil sa kanya. Kung mangyari iyon, babalik si Hyo-in sa Joseon at hindi na sila magkikita. Nang gabing iyon, dinala ni Yeon-kyung si Hyo-in sa maraming lugar. Naglakad sila sa Seoul sa gabi habang nagsasaya. Bigla na lang nagsorry si Hyo-in. Alam ni Yeon-kyung ang ibig sabihin nito. Sinabi niyang poprotektahan niya yon at dapat ding protektahan ni Hyo-in ang Joseon. Kaya ganoon na lang ang kanilang paghihiwalay. Bago umalis, tinuruan ni Yeon-kyung si Hyo-in ng modernong medikal na kaalaman. Bukod sa pag-aaral, gumawa rin sila ng mga plano sa paglalakbay. Nang bumalik si Hyo-in, inaalala nila ang mga masasayang sandali nila. Palapit na ang oras ng kanilang paghihiwalay. Ang kanilang damdamin ay nasa kailaliman ng kalungkutan. Nang makitang umiiyak si Yeon-kyung, nalungkot din si Hyo-in. Pinunasan niya ang luha at inihayag ang nasa puso niya. Nagyakap sila ng mahigpit, luhay di mapaghiwalay. Pagkatapos magpaalam, bumalik si Hyo-in sa Joseon. Mas mapanganib pala roon kaysa inaasahan niya. Pinatay ng hukbong Ohwa ang buong lungsod. Ang bayan ay puno ng lungkot at paghihirap. Ginawa ni Hyo-in ang lahat para iligtas sila. Dito, mas marami siyang nakitang patay kaysa buhay. Ngunit, di sumuko si Hyo-in. Ito ang kanyang misyon. Minsan,
Sobrang hirap ng sitwasyon. Naalala niya ang kanyang buhay sa kabilang mundo. Taglagas hanggang taglamig. Humaba ang balbas niya. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang katawan. Nakilala niya ang dating ng api sa kanya. Malapit na itong mamatay. Nakita si Heo-in. Inisip na insulto ito. Para kay Heo-in, di malilimutan ang kahihiyang iyon. Ngunit bilang doktor, pinili niyang iligtas ito. Nakita ni Yeon-chun ang pasyenteng kamukha ni Hara. Ang batang ito, tulad ni Hara, ay makulit at suwail. Ngunit ngayon, gumaan ang pakiramdam ni Yeon-kyung. Nagtatag ang ospital ng espesyal na departamento para sa mga batang may sakit sa puso na itinaguyod ng ina ni Hara. Bawat isa'y may sariling paraan para gumawa ng mabuti. Itinuring din siya ni Jaeha bilang kapatid, inaalagaan parang nakababatang kapatid. Si Hara ay naging tagapamahala rin ng tulong medikal sa istasyon. Napanatili niya ang magandang ugnayan sa mga pulubi at nagsisikap din ng may kabutihan at katarungan. Patungo kay Heo-in, bumalik siya sa Haimin sa Eyo Hospital. Araw-araw, marami pa ring taong dumarating para magpatingin. At ang OA Solider na nagligtas sa kanila noon ay dinala rin ng kanyang mga junior doon. Marahil dahil marami na siyang napatay noon. Ang pangalan niya ngayon ay Yeon-sun. Isang araw habang iniisip ni Heo-in si Yeon-kyung, dumating si Dr. Heo-in. Sinabi niya kay Heo-in na hindi pa gumaling ang tumor sa tainga ng emperador, kaya gusto niyang mag-acupuncture. Pumayag si Heo-in. Bago umalis tulad ng dati, may batang babae ring lumapit para humingi ng tulong. Pero hindi na naghintay si Heo-in. Agad niya itong ginamot. Pagkatapos, pumasok siya sa palasyo. Salamat sa paggamot ni Heo-in, gumaling na ang sakit ng emperador. Pero wala siyang pakialam sa gantimpala. Mas namimiss niya ang kanyang mahal. Ang medical station ni Yeon-kyung ay patuloy na lumalakas. Maraming doktor at nurse ang nagboluntaryo. Isang araw, habang nagtayo sila ng booth, may dumating na lalaki. Nakasuot siya ng damit Joseon, tulad ng unang pagkikita nila. Tanong ni Heo-in kay Yeon-kyung, "May nobyo ka ba?" Tuwang-tuwa si Yeon-kyung nang makita siyang muli. Ang Live Up to Your Name ay isang Korean drama na sumusunod kay Heo-im, isang traditional na acupuncturist mula sa Joseon, at kay Choi Yeon-kyung, isang modernong doktor sa Seoul. Nagkita sila sa isang kakaibang paraan at nagkaibang panahon, at sa kanilang mga karanasan, natutunan nilang pagtibayin ang pagtutulungan sa pagitan ng tradisyon at modernong medisina. Sa huling bahagi ng drama, natutunan nilang ang kanilang mga pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang magtulungan at matuto. Sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa sa isa't isa, natuklasan nilang mahalaga ang balanseng pagtingin sa tradisyon at modernidad. Ang aral na mapupulot ay ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating mga kahinaan at lakas, pati na rin ang pagkakaroon ng malasakit sa iba upang magtagumpay sa buhay.